Kung naririnig mo ito ngayon, itigil mo muna ang lahat ng ginagawa mo dahil ang mensaheng ito ay hindi basta dumaan lang sa feed mo. May dahilan kung bakit ito dinala sa iyo at hindi ito aksidente, kundi isang senyales na may pagbabago ng paparating sa buhay mo. Isang pagbabago na hindi lang basta-basta kundi isang himalang pangpinansyal na kay tagal mo nang ipinagdarasal. At kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, totoo iyon. Dahil may layunin ng Diyos kung bakit mo ito naririnig ngayon. Ito na marahil ang huling gabi na matutulog kang nababahala kung saan ka kukuha ng pambayad sa utang, kung paano mo bubuhayin ang pamilya mo, o kung paano mo matatakasan ang paulit-ulit na kakulangan sa pera dahil simula ngayong gabi, ang panalangin na ito ay magsisilbing susi na magbubukas sa pinto ng kasaganaan para sa iyo. Hindi mo pa man ito sinasambit, ngunit ang langit ay nakikinig na at ang pinto ng pagpapala ay dahan-dahang bumubukas habang binabasa mo ito. Kaya wag mong hayaan na lumipas ito na hindi mo tinatanggap ang mensaheng ito ng buong puso. Tanungin kita, ilang gabi ka nang nagigising na may bigat sa dibdib na parang hindi ka makahinga sa dami ng iniisip? Ilang beses mo nang tinitigan ang wallet mong halos walang laman at naramdaman mong tila sinasakal ka ng kawalan? Ilang beses mo nang tinignan ang bangko mong halos zero at naramdaman mong parang nawawala na ang pag-asa mo? Ilang araw mo nang pinipilit ngumiti sa harap ng pamilya mo kahit gusto mo na lang umiyak sa loob ng kwarto? Ilang beses ka nang nagsabi ng okay lang ako kahit ang totoo durog ka na? Nakita ng Diyos ang bawat patak ng luha mo. Nakita niya kung paano ka nagsikap kahit walang nakakakita. Narinig niya ang bawat buntong hininga mong walang ibang makaintindi. At ngayon, sa mismong sandaling ito, siya na ang kumikilos para sa iyo dahil ang panalangin na maririnig mo ay hindi ordinaryong dasal. Ito ay itinakda para sa mga taong handa ng tumanggap, handa ng bumitaw sa takot, handa ng maniwala na ang kasaganaan ay hindi lamang para sa iba kundi para rin sa Kanya. Kaya kung totoo sa iyo ang bawat salitang ito, manatili ka rito dahil ito ang simula ng isang panibagong kabanata sa buhay mo. At bago matapos ang panalangin ito, may mararamdaman kang kakaiba sa puso mo. Isang katahimikang hindi kayang ibigay ng pera, isang kapayapaang galing sa langit, at isang panibagong pag-asa na hindi kayang sirain ng kahit anong problema. At kung naririnig mo na ngayon ang bulong ng Espiritu sa puso mo, alam mong totoo ito. Alam mong ito ang oras mo. Alam mong ito ang sagot sa matagal mo ng dasal. Kaya pumikit ka, huminga ng malalim, at hayaang ang bawat salita ay bumaon sa kaluluwa mo dahil hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon ang panahon mo. At bago matapos ang video na ito, may mangyayaring hindi mo inaasahan. Kaya wag mong pakakawalan ito dahil nararamdaman mo na, hindi ba? Nararamdaman mong may kakaiba sa sandaling ito ang himalang darating. At kung handa ka na, sabihin mo sa sarili mo ngayon, Panginoon, handa na ako. Dahil sa panalangin ito, magbabago ang lahat at magpakailanman. Baka hindi alam ng iba pero ako alam ko. Alam ko kung gaano kabigat ang pakiramdam kapag ang puso mo ay palaging nagdadala ng takot na baka bukas wala ka nang maibigay sa mga anak mo. Alam ko kung gaano kahirap ngumiti habang sa loob-loob mo ay wasak na wasak ka na. At kung ikaw ay kagaya ko, marahil ikaw din ay sumisigaw na sa katahimikan, humihiling na sana may makarinig, sana may tumulong, sana may milagro. At kung ikaw ay nagdadasal ng patago gabi-gabi na sana kahit konting liwanag ay bumisita sa mundo mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nahihirapang magsalita pero ang puso ay umiiyak na. Marami sa atin ang matagal nang nagpapanggap na kaya pa. Pero ang totoo, gustong-gusto na lang sumuko. At kung nararamdaman mo ngayon ang sakit na hindi kayang ipakita sa iba, tandaan mo, may nakakita na. Nakita ng Diyos nung tinanggap mo ang huling baryang meron ka.
para lang may makain ang pamilya mo. Narinig niya ang buntong hininga mo nung sinarado mong dahan-dahan ang pinto para lang hindi marinig ng anak mo na umiiyak ka. Ramdam niya ang pagod mo. Yung pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal, mental at espiritual. At kahit hindi mo na masabi sa kahit sino, alam ng Diyos lahat. At ngayon, sa sandaling ito, kinakausap ka niya sa pamamagitan ng panalangin ito. Hindi aksidente na narito ka dahil alam niyang kailangan mo ng sagot, kailangan mo ng direksyon, kailangan mo ng yakap na hindi mo makuha mula sa mundong puno ng ingay. Kaya ngayon, isipin mo lahat ng pinagdaanan mo. Isipin mo yung mga gabi na hindi ka makatulog sa kaiisip. Isipin mo yung mga pangarap na parang nawala na lang dahil wala kang sapat na pera. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan mo titiisin lahat ito? Hanggang kailan mo ipagkakait sa sarili mo ang karapatang maging masaya, maging panatag, at maging malaya mula sa takot? Alam ko ang sagot mo. Alam kong pagod ka na. Alam kong gusto mo na ng bagong simula. At gusto ko ring sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa dahil habang binabasa mo ito, libo-libo tayong nananampalataya na kaya ng Diyos baguhin ang ating sitwasyon. Sabay-sabay tayong lumalapit, sabay-sabay tayong humihiling, sabay-sabay tayong nananalangin. Dahil iisa lang naman ang sigaw ng puso nating lahat. Panginoon, iligtas mo kami sa hirap, bigyan mo kami ng pag-asa, padaluyin mo po ang grasya mo sa amin. At kung nararamdaman mong ito ay totoo sa iyo, kung parang ang bawat salitang ito ay ikaw ang tinutukoy, iyon ay dahil totoo nga, hindi ka nag-iisa, kasama ka namin sa panalangin ito. At habang binibigkas natin ang bawat linya mamaya, makakaramdam ka ng kapayapaang matagal nang nawala at mararamdaman mong may nagbabago. Hindi lang sa paligid kundi sa loob ng puso mo. Dahil ang panalangin ito ay may kapangyarihan. Hindi dahil sa mga salita kundi dahil sa pananalig ng mga pusong kagaya mo. Pusong pagod na, pusong lumalaban pa rin, pusong handa ng maniwala muli. Kaya kung totoo ito sa iyo, isulat mo ngayon sa puso mo, hindi pa tapos ang laban, hindi pa huli ang lahat. Darating din ang liwanag dahil kahit sa gitna ng bagyo, may bahagharing inihahanda ang Diyos para sa iyo. May isang lihim na hindi alam ng marami, isang panalangin hindi basta sinasambit, kundi tinatanggap ng buong kaluluwa. Isang dasal na kapag sinabi mo ng may pananampalataya, nagkakaroon ito ng kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay mo. Ito ang panalangin hindi madalas naririnig sa mga simbahan o telebisyon. Ito ang panalangin ibinubulong ng mga pusong nananabik sa himala. Ito ang orasyon ng gugulatin ka ng Diyos ngayon. Isang panalangin ibinunyag lamang sa mga taong handa ng tumanggap, sa mga kaluluwang bukas na sa pagbabago, sa mga pusong handa ng umamin na hindi na nila kaya ng sila lang. At kung naririnig mo ito ngayon, ikaw ay isa sa mga piling nilalang na piniling makarinig nito dahil handa ka na, hindi lang sa salita kundi sa espiritu. Handa ka ng iwan ang takot, ang duda, ang pag-aalinlangan at buong puso mong sasambitin ang mga salitang magpapabago sa kasaysayan ng buhay mo. Dahil kung dati puro luha, puro kawalan, puro hindi ko na kaya, ngayon ay panahon na para sabihing handa na akong tumanggap. Ang panalangin ito ay hindi tungkol sa kung magkano ang darating kundi kung gaano kakahanda na ang kaloob ng Diyos ay sumaiyo na. Dahil hindi ito tungkol sa eksaktong halaga, kundi sa sukat ng pananampalataya mong bumubukas sa langit. At habang sinasabi mo ang mga salitang ito, ang pintuan ng oportunidad ay unti-unting bumubukas sa harap mo. Ang kalangitan ay gumagalaw na, at ang mga biyayang kay tagal mo nang ipinaglalaban ay dahan-dahang bumababa. Tulad ng babaeng 47 taong gulang na ilang buwan nang walang trabaho, ngunit sa loob lamang ng 2 araw, matapos ang panalangin ito ay tinawagan at inalok ng trabahong may sahod na hindi niya inaasahan.
O tulad ng isang ama na halos sumuko na sa kakaisip kung paano papakainin ang kanyang pamilya, ngunit kinabukasan matapos ang panalangin ay may dumating na alok ng negosyo mula sa isang dating kaibigan. Hindi ito tungkol sa eksaktong kwento kundi sa prinsipyo na kapag ikaw ay nananalig, ang hindi mo inaasahan ay dumarating at ngayon ikaw ay nasa parehong sandali. Isang panahong ang langit ay nakabukas. Isang sandaling ang Diyos ay nagsasabing, "Anak, ito na ang oras mo." Kaya kung nararamdaman mong may kakaiba habang binabasa mo ito, kung parang may gumagalaw sa loob ng puso mo, iyon ay dahil ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw na. Ngayon ang panahon, hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon. At kung handa ka na, sabihin mo sa puso mo, "Ako ay handa." Isulat mo sa komento kung gusto mo o tahimik mong ibulong, ngunit gawin mo ito ng buong puso dahil habang sinasabi mo ito, ang kadena ng kawalan ay pinuputol. Ang pinto ng bagong simula ay bumubukas at ang daloy ng kasaganaan ay nagsisimula ng dumaloy. Hindi ayon sa gusto mo, kundi ayon sa pangako ng Diyos. Hindi ayon sa takot mo, kundi ayon sa biyayang inilalaan sa iyo. At kung kaya mong isiping parang may kandado na matagal nang nakakabit sa buhay mo at ngayon ay dahan-dahang natatanggal, iyon ang larawan ng himalang paparating. Iyon ang larawan ng bagong kabanata. Iyon ang larawan ng bagong simula. At ang tanging susi ay isang panalangin bukal sa puso na sasambitin mo ngayon nang may pananampalatayang hindi na kayang mawasak ng kahapon. Ama naming nasa langit, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo ng buong kababaang loob. Wala kaming dalang yaman, wala kaming ipagmamalaki, kundi pusong pagod na, pusong sugatan, pusong umaasang may maririnig. Kaparing panalangin mula sa amin, Panginoon, hindi na po namin alam kung saan pa kami kukuha ng lakas. Hindi na po namin alam kung saan pa kami hihingi ng tulong. Pagod na po kaming magpanggap na kaya pa, habang sa totoo lang ay halos bumigay na ang lahat sa amin, Panginoon. Nakita mo po ang bawat gabi na nilulunod namin sa iyak ang aming unan. Nakita mo po kung paano kami natutulog na walang katiyakan kung makakakain kami bukas, kung may darating na tulong, kung may lilitaw na sagot. Ngunit kahit ganito, lumalapit pa rin kami sa iyo. Dahil alam naming ikaw lamang ang hindi nagsasara ng pinto. Alam naming kahit sa katahimikan, naririnig mo ang sigaw ng puso naming wasak. Panginoon, sa panalangin ito ay buong-buo po naming isinuko ang aming mga pangarap, ang aming mga problema, ang aming mga takot, at hinihiling namin na ikaw na po ang maghari, ikaw na po ang kumilos, ikaw na po ang magbukas ng pintuan ng biyaya sa amin. Hindi po namin ito sinasambit para lamang magkaroon ng kayamanan, kundi para magkaroon ng katahimikan, kapayapaan, at kakayahang mabuhay ng may dignidad. Ikaw ang tanging may kakayahang magpabago ng takbo ng aming buhay. At sa gabing ito, naniniwala kami na may mangyayaring bago, may darating na liwanag, may bubuksang pinto, at may kasaganaan kang ihahandog sa amin. Panginoon, pinapaubaya po namin ang lahat, ang utang naming hindi na mabilang, ang takot naming hindi na mapawi, ang sakit naming hindi maibulalas. Lahat po ng ito ay iniaalay namin sa paanan ng iyong trono. Hinihiling namin na linisin mo ang aming landas, alisin mo ang mga hadlang sa aming harapan, at bigyan mo kami ng direksyon kung saan kami nararapat lumakad upang matanggap namin ang kasaganan, hindi lang para sa amin, kundi para sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Panginoon, pakikalmahin mo ang puso naming laging nag-aalala, laging naghihintay, laging natatakot. Palitan mo ito ng pananampalatayang matibay, pananampalatayang hindi natitinag ng kahit anong pagsubok. Dahil sa gabi ring ito, inaangkin na namin ang himalang pinansyal na matagal na naming ipinagdarasal. Inaangkin na namin ang pagdaloy ng salapi sa paraang marangal. Inaangkin na namin ang trabahong magbibigay sa amin ng kaginhawaan.
Inaangkin na namin ang negosyo o oportunidad na magpapalaya sa amin mula sa pangungutang. Inaangkin na namin ang kasaganaan na ayon sa plano mong banal at hindi sa kagustuhan naming makalupa. Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang bawat miyembro ng aming pamilya na kasamang naghihirap at kasamang nananalangin sa mga oras na ito. Pagpalain mo po sila, yakapin mo po sila, at bigyan mo sila ng patunay na ang panalangin ay hindi natatapos sa hangin, kundi inaakyat mo sa langit at binibigyang tugon ayon sa iyong takdang panahon. Panginoon, kung ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, naniniwala po kami na ikaw din ang may kakayahang ituwid ang buhay naming naligaw. Bigyan mo po kami ng mga taong magiging instrumento ng iyong kagandahang loob. Mga taong makakatulong sa amin hindi dahil sa kapalit, kundi dahil sa utos mo, Panginoon. Sa panahong ito na parabang ang lahat ay sarado, ikaw po ang maging daan. Ikaw ang magbukas ng pinto. Ikaw ang gumawa ng daan kahit sa gitna ng kawalan. Turuan mo po kaming magtiwala ng buong puso. Hindi lang kapag maganda ang kalagayan, kundi lalo na kapag hindi namin alam kung paano pa kami babangon. Linangin mo ang puso naming maging matatag sa gitna ng unos. Bigyan mo kami ng pananampalatayang kahit wala pang sagot ay naniniwala na may ginagawa ka na sa likod ng mga ulap, Panginoon. Huwag mong hayaan na ang puso naming napuno ng sugat ay tuluyang mawalan ng paniniwala. Punuin mo po kami ng presensya mo. Paramdam mo po sa amin na kahit tahimik ka, naririyan ka, kahit hindi agad dumarating ang kasaganaan, ikaw pa rin ang gumagabay. Binubuksan mo po ang mga mata naming makakita ng pahiwatig, makaramdam ng katiyakan, at tumanggap ng direksyon kung saan mo kami gustong dalhin. Hinihiling po namin sa panalangin ito na tanggalin mo ang bawat kadena ng kahirapan, ang bawat kasunduang espiritual ng kakulangan. Ang bawat paniniwalang kami ay isinumpa na sa kawalan. Winawasak po namin sa ngalan ni Jesus ang bawat hadlang, bawat panibugho, bawat inggit, bawat takot, at bawat duda na pilit humahadlang sa aming kasaganaan. Binabasag po namin sa panalangin ito ang bawat salita ng pagkabigo na minsang ibinulong sa amin ng mundo, ang bawat tinig ng paninisi, ng paghamak, ng pangungutya, dahil hindi iyon ang salitang galing sa iyo, Panginoon. Alam naming ang salita mo ay nagbibigay buhay at sa gabing ito inaangkin naming ang bagong salitang nagmumula sa langit. Pinagpala ka, nakalaan para sa iyo ang kasaganaan. Darating ang himala. Handa ka na at hindi ka nag-iisa. Panginoon, sinasabi ng mundo na hindi kami karapat-dapat, ngunit sa iyong presensya, tinatawag mo kaming mga anak. At kung kami anak mo, kami tagapagmana rin ng iyong kaharian, isang kahariang hindi nauubusan, hindi nagsasara at hindi nagkukulang. At kung totoo ito, Panginoon, kung totoo ngang kami ay bahagi ng iyong pamilya, inaangkin namin ngayon ang mga pangakong ibinigay mo, na hindi mo kami pababayaan, na hindi mo kami iiwan, at na ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming kailangan ayon sa iyong yaman sa kalangitan, Panginoon. Wala kaming ibang tatakbuhan kundi ikaw, kaya binubuksan namin ngayon ang aming puso, buong buo, walang itinira, at hinihiling namin na punuin mo po ito ng biyaya, ng grasya, ng pag-asa, at ng lakas na muling bumangon, muling mangarap, muling magtiwala at muling maniwala. Dahil kahit ilang ulit na kaming nabigo, kahit ilang ulit na kaming sinarhan ng mundo, alam naming ikaw ay Diyos ng mga pagbubukas, Diyos ng panibagong simula, Diyos ng himalang hindi kayang ipaliwanag ng tao. At sa panahong ito, nananahimik kami at nakikinig. At sa katahimikang ito ay naririnig naming ang tinig mong nagsasabing, "Anak, dumating na ang panahon mo." At ngayon, Panginoon, habang nakapikit ang aming mga mata at nakabukas ang aming mga puso, dinadala namin sa iyong harapan ang lahat ng bigat, lahat ng pagod, lahat ng pangarap na tila naluma na sa dami ng taon na lumipas.
Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi tumitingin sa nakaraan. Ikaw ang Diyos ng panibagong simula at sa panalangin ito hinihiling namin, simulan mo pong muli ang lahat sa amin. Simulan mo pong muli ang kasaysayan ng aming pamilya. Simulan mo pong muli ang kasaganaan sa aming tahanan. Simulan mo pong muli ang daloy ng grasya sa aming kabuhayan. Hindi po namin hinihingi ang marangyang buhay, kundi ang panatag na buhay, isang buhay na may sapat para sa amin at may sobra upang makapagbahagi. Dahil Panginoon, gusto rin naming makatulong, gusto naming maging daluyan ng iyong kabutihan, gusto naming ipasa ang mga biyayang matatanggap namin sa mga kapatid naming mas nangangailangan pa. Pero paano po kami makakapagbahagi kung kami mismo ay salat? Paano kami makakadamay kung kami mismo ay nalulunod sa utang? Kaya Panginoon, hinihiling po namin, putulin mo na ang siklo ng kakulangan, itigil mo na ang paulit-ulit na hirap, tapusin mo na ang panahon ng kawalan at hayaan mong magsimula ang panahon ng kasaganaan, ng oportunidad, ng bukas na pintuan, ng bagong mga koneksyon, ng mga bukas palad na darating sa aming landas na may dalang tulong, grasya at direksyon. Panginoon, naniniwala kami na mayroong mga pagpapala na nakatago lang, naghihintay lang ng tamang panahon at ngayong gabi, ito na po ang panahon, ito na ang gabi ng pagbubukas, ng pagtanggap, ng pananampalataya. Panginoon, marami na pong beses kaming nadapa, ngunit sa bawat pagdapa, ikaw pa rin ang una naming naiisip at ngayon po, kahit hindi namin alam kung paano mo gagawin, nagtitiwala pa rin kami, naniniwala pa rin kami, at umaasa pa rin kami, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa panalangin ito ay pinipili naming maniwala na darating ang hindi inaasahan, magaganap ang tila imposible, at gagalaw ang langit pabor sa amin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos na tapat, Panginoon. Habang sinasambit po namin ang bawat salitang ito, binibigkas din po namin ang aming pananalig at sinasabi naming buong puso, Diyos ko, naniniwala ako. Diyos ko, inaangkin ko. Diyos ko, ipinagpapasalamat ko, sapagkat kahit hindi pa namin ito natatanggap, nagpapasalamat na po kami dahil alam naming hindi ka kailanman nagkulang, hindi ka kailanman tumalikod, at hindi ka kailanman nagsara ng pintuan na may layunin para sa amin. Kaya Panginoon, sa bawat salitang ito, pinapalayain po namin ang aming sarili sa tanikala ng duda, ng takot, ng kahapon, at pinipili naming humakbang papunta sa bagong yugto. Isang yugtong may kasaganaan, may kabutihan, may himala at may patunay na ang Diyos ay buhay, gumagawa at hindi kailanman natutulog. Panginoon, habang patuloy naming binubuksan ang aming mga puso sa iyong presensya, hinihiling po namin na sa bawat salitang lumalabas sa aming bibig ay kasabay ang pagdaloy ng kagalingan sa aming mga emosyon, ang paghilom ng sugat na dulot ng kahirapan, ang pagpapatawad sa mga taong naging sanhi ng aming pagkadapa, at higit sa lahat, ang pagyakap sa bagong pagkakakilanlan na ikaw mismo ang nagtatalaga. Hindi na kami mga alipin ng kakulangan, kundi mga anak ng Diyos na may karapatang tumanggap ng kasaganaan ayon sa iyong kalooban. Panginoon, simula ngayong gabi ay tinatanggap na po namin ang bagong anyo ng aming pananalig, isang pananampalatayang hindi nakatali sa nakaraan, kundi bukas sa lahat ng kayang gawin ng iyong kapangyarihan, isang pananalig na hindi na natitinag sa dami ng pagsubok, kundi lalong lumalalim habang mas sinusubok. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa mga madidilim na gabi. Ikaw ang nagbibigay direksyon sa gitna ng kawalan, at ikaw din ang magbibigay ng himalang pinansyal na ngayon pa lang ay inaangkin na namin. Panginoon, huwag mong hayaang mawala muli ang apoy ng pananampalataya sa aming mga puso. Palakasin mo po kami araw-araw, upang kahit wala pang sagot ay hindi kami bibitaw, upang kahit hindi pa namin nakikita,
ay patuloy kaming magtitiwala upang kahit may mga araw na mahirap bumangon ay may dahilan pa rin kaming ipagpatuloy ang laban at iyon ay ikaw. Panginoon, nais naming maging matatag hindi dahil sa perang hawak namin kundi dahil sa pangakong hawak ka namin. Nais naming magpatuloy sa panalangin hindi dahil desperado kami, kundi dahil buo ang aming paniniwala na sa iyo lamang kami makakatagpo ng tunay na solusyon. At ngayon, sa kalagitnaan ng panalangin ito, gusto naming huminto saglit, hindi upang manghina, kundi upang pasalamatan ka, Panginoon. Salamat dahil kahit walang-wala kami, hindi mo kami iniwan. Salamat dahil kahit maraming tumalikod, ikaw na natiling tapat. Salamat dahil kahit hindi pa dumarating ang kasaganaan, nararamdaman naming nandyan ka. At salamat, Panginoon, dahil pinapaalala mo sa amin na sapat na ang pagkakaroon namin sa iyo upang tawaging mayaman. Ngunit naniniwala rin kami na bilang iyong mga anak, nais mong kami mamuhay ng may dignidad, na hindi lang kami makaligtas kundi umangat, hindi lang makakain kundi makapagbahagi, hindi lang makabayad ng utang kundi makapagsimula ng panibagong kabanata ng malaya, masagana at payapa. Panginoon, simula ngayon, isinusuko na po namin ang lahat ng takot, lahat ng pangamba at lahat ng kawalang katiyakan. Dahil naniniwala kaming ikaw na ang bahala sa amin, ikaw na ang gumagawa ng paraan, ikaw na ang nagbibigay ng susi. At ikaw na rin ang magdadala sa amin sa tagpong matagal na naming inaasam, sa kasaganang hindi maipaliwanag, sa himalang hindi galing sa tao kundi direktang ipinadala mula sa langit. Kaya Panginoon, ngayon pa lang sinasabi na namin salamat sa iyong himala, salamat sa iyong galaw, salamat sa iyong grasya, at salamat dahil sa panalangin ito, nagbago na ang aming pananaw, ang aming puso at ang aming buhay. Panginoon, sa pagsasara ng panalangin ito, hindi po ito pagtatapos, kundi simula ng bagong kabanata ng aming buhay. Simula ng panahong hindi na kami tatahak sa dilim, kundi sa liwanag ng iyong gabay. Simula ng pagtanggap namin hindi lamang ng biyayang pinansyal kundi ng kabuuang pagbabago sa aming pananaw, sa aming puso, sa aming pamumuhay. Panginoon, binibigkas po namin ngayon na ang lahat ng aming itinanim na panalangin, pagtitiis at pananampalataya ay panahon na upang anihin, panahon na upang makita ang mga bunga ng pagtitiwalang hindi bumitaw kahit sa gitna ng kawalan, panahon na upang ang aming luha ay mapalitan ng ngiti, ang aming kaba ay mapalitan ng katiyakan, ang aming takot ay mapalitan ng tibay ng loob. Panginoon, kung sa loob ng maraming taon ay para kaming naiwang naghihintay sa wala, ngayon po ay kami umaamin na sa iyo pala kami dapat naghihintay, hindi sa tao, hindi sa sistema ng mundo, kundi sa Diyos na kailanman ay hindi nagpabaya. Panginoon, sa iyong pangalan ay winawasak po namin ang lahat ng sumpa ng kakulangan, lahat ng paulit-ulit na siklo ng pagkabigo, lahat ng espiritong humahadlang sa aming pag-asenso, lahat ng espiritong bumubulong ng hindi namin kaya, hindi kami karapat-dapat, hindi kami mapagpapala. Binabasag po namin ang lahat ng kasinungalingan na iyon at inaangkin namin ang katotohanan galing sa iyo, na kami ay nilikha upang mamuhay ng may layunin, may direksyon at may pagpapala. Panginoon, sa oras na ito ay ipinahahayag naming hindi kami aalis. Mula sa panalangin ito, na katulad pa rin ng dati, kami po ay lalabas mula rito na may bagong pananampalataya, bagong lakas, bagong sigla at bagong tiwala na sa mga susunod na araw ay makikita namin ang galaw mo sa bawat detalye ng aming buhay, Panginoon. Kahit paunti-unti, kahit padahan-dahan, alam naming magsisimula ng dumaloy ang kaginhawaan, ang tulong, ang kasaganaan, ang oportunidad, at ang mga taong magiging tulay ng iyong himala, Panginoon. Kung may mga pusong nanlalamig, painitin mo po muli. Kung may mga pusong nawala ng gana,
buhayin mo pong muli. Kung may mga pusong nabigo sa panalangin, ipaalala mo po na hindi ka kailanman nahuli, kundi laging dumarating sa tamang panahon at ang tamang panahon ay ngayon, ngayong gabi, ngayong sandali, ngayong ipinapahayag namin ng buong puso. Panginoon, ako'y naniniwala, ako'y handa na, at ako'y nagpapasalamat dahil ang biyaya ay nasa pintuan ko na at bukas ito hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya ko, sa mga taong mahal ko, at sa lahat ng nanalangin kasama ko ngayon. Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking wallet, ang aking bangko, ang aking trabaho, ang aking negosyo, ang aking katawan, ang aking isip, at ang aking kinabukasan. Gawin mo po itong kasangkapan ng iyong kaluwalhatian. Hayaan mong ang lahat ng pagkilos ko mula sa araw na ito ay maging hakbang patungo sa kasaganang naaayon sa iyong kalooban. At kung sakaling dumaan muli sa pagsubok, sa kawalan, sa pangamba, ipaalala mo po sa akin ang sandaling ito, ang panalangin ito, ang gabing ito na nagsilbing muling pagsilang ng aking pananampalataya. Panginoon, maraming salamat, at sa iyong dakilang pangalan, ipinapahayag namin, tapos na ang tagtuyot, panahon na ng pag-ulan ng biyaya, panahon na ng pag-agos ng grasya, panahon na ng pagbabagong hindi kayang pigilan ng kahit anong hadlang, at sa iyong pangalan, sinasabi naming buong pananalig, ang aking himala ay dumarating na, ang aking pintuan ay bumubukas na, ang aking kasaganaan ay umaagos na, at ang aking Diyos kailanman ay hindi nagkulang at hindi magkulang kailanman. Ngayon na narinig mo na ang panalangin, ngayon na ang puso mo ay puno ng liwanag, ngayon na ramdam mong may gumagalaw sa loob mo na hindi mo maipaliwanag, sasabihin ko ito ng malinaw at buong pananalig. Ang biyaya ay nasa harap mo na, ang pintuan ay bumubukas na, at ang panahong kay tagal mong hinihintay ay dumating na. Oo, ito na ang sagot sa lahat ng gabi ng iyak, sa lahat ng araw ng pag-aalala, sa lahat ng pagkakataong napagod ka ng maniwala. Ito na ang sandaling sinasabi ng langit sa iyo, anak, ito na ang himala mo, kaya huwag mong hayaang lumipas ito nang hindi mo inaangkin. Huwag mong hayaan na muling makubli ang pagpapalang nakalaan para sa iyo. Dahil kung nararamdaman mong ito ay totoo, kung may parang init sa dibdib mong hindi mo maipaliwanag, kung parang kinakausap ka ng langit ngayon, totoo yan, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos na, gumagalaw na, at sumasa iyo na. Kaya sa oras na ito, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin mo ng buong lakas mula sa puso mo, Panginoon, ako po ay handa na. Panginoon, tinatanggap ko ang biyaya mo. Panginoon, ito na ang simula ng bagong buhay ko. At habang sinasabi mo ito, isipin mo ang sarili mong nakangiti, malaya, wala ng utang, wala ng takot. Isipin mo ang wallet mong puno, ang account mo na may laman, ang kusina mong may pagkain, ang mga anak mong may sapat, at ang pamilya mong buo, masaya at pinagpala. At habang ini-imagine mo ito, mararamdaman mong bumababa ang kapayapaan ng langit sa puso mo, isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng kahit anong halaga. At sasabihin mo muli, Panginoon, salamat po. Salamat sa bagong simula. Salamat sa pag-ulan ng grasya. Salamat sa biyayang walang sukli. Salamat dahil kahit hindi pa namin ito hawak, ramdam na namin ito sa aming espiritu. At habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong parang may katahimikan na hindi mo naranasan dati, isang kapayapaan na galing lang talaga sa Diyos. At habang pinapanatili mo ang damdaming iyon, pakinggan mong mabuti. Naririnig mo ba? Naririnig mo ba ang bulong ng Espiritu? Sinasabi niya sa iyo ngayon, anak, tapos na ang paghihintay mo, ito na ang oras mo. At kung totoo sa iyo ang bawat salitang ito, kung nararamdaman mong ito ay personal mong mensahe, ngayon ang oras na sabihin sa buong sansinukob, ang pagpapala ko ay dumating na. Isulat mo
kung kinakailangan. Isigaw mo kung kailangan mong marinig ang sarili mong nananalig muli. Sabihin mo, ang himala ko ay nasa pintuan na, ang grasya ko ay dumadaloy na, at ang Diyos ko ay buhay at kumikilos para sa akin ngayon na, sapagkat ang araw na ito ay hindi ordinaryo, ang panalangin ito ay hindi basta script lang. Ito ay ipinadala sa iyo sa tamang oras, sa tamang sandali, sa tamang puso, at ikaw iyon. At kung iniisip mong baka hindi ito para sa iyo, tandaan mo ito. Ang mensaheng ito ay hindi mapupunta sa mga mata mong hindi naghahanap. Kaya kung narito ka, ito ay dahil pinili ka ng langit na makarinig nito. Pinili kang paniwalaan muli. Pinili kang bigyan ng bagong pag-asa. Pinili kang daluyan ng bagong kasaganaan. At kung totoo sa iyo ito, hawakan mo ang pananalig mo ng mahigpit dahil mula ngayon, hindi na ito kwento ng ibang tao, kwento mo na ito, at ito ay simula ng bagong kabanata. Kabanata ng kasaganaan, kabanata ng pagtitiwala, kabanata ng buhay na binago ng isang panalangin na nagpabago sa lahat. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, bagkus ito pa lamang ang simula. Dahil kung naramdaman mo ang kapayapaan habang binibigkas ang panalangin ito, kung may umagos na luha habang pinapakinggan mo ang bawat salita, kung may kumislot sa puso mong matagal ng tahimik, iyon ay patunay na ang Diyos ay gumalaw na ang Espiritu ay bumaba na, at ang langit ay nagbigay ng sagot, at sa bawat dasal na binitiwan mo ngayong gabi, may tugon na itinakda sa oras ng Diyos. Kaya sa susunod na panalangin, inaasahan kong makikita-kita ulit dito, sa parehong oras, sa parehong dalangin, dahil ang iyong pananampalataya ay hindi dapat huminto, kundi lalong paigtingin. At kung ang dasal na ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, kung ito ay tila isinulat para sa iyo, isulat mo ngayon, dumating na ang tagumpay ko, sapagkat ang bawat salita ay hindi lamang hangin, ito ay binubuo ng pananalig, luha, at espiritong umaakto para sa iyo. At kung gusto mong patuloy kang makarinig ng mga panalangin tulad nito, hindi mo na kailangang hanapin, sapagkat dito sa lugar na ito, araw-araw tayong muling magsasama. Araw-araw ay may panibagong biyayang darating. Araw-araw ay may bagong pag-asa. At kung naramdaman mong hindi ka nag-iisa sa dasal na ito, totoo yon, sapagkat libo-libo tayong nanalangin ng sabay-sabay. Sabay-sabay tayong humiling, sabay-sabay tayong nanalig, at sabay-sabay tayong tatanggap ng kasaganaan na ipapadala ng langit. Kaya kung gusto mong patuloy na maging bahagi ng panibagong kabanatang ito, sabihin mo ngayon, kasama ako. At isulat mo rin, Code 77. Gumagalaw ang Diyos ngayon dahil ang simpleng mga salitang iyan ay palatandaan na ikaw ay bahagi ng isang espiritual na pamilya na naglalakbay patungo sa kalayaan. Kalayaang pinansyal, kalayaang emosyonal, at higit sa lahat, kalayaang espiritual. At kung darating man muli ang duda, ang takot o ang pagod, bumalik ka rito. Dahil dito mo maririnig ang paalala na hindi ka nag-iisa, na may Diyos na kasama mo, may panalangin palaging bukas, at may komunidad ng pananampalataya na naghihintay sa iyo. Kaya sa oras na ito, hayaan mong iwan mo ang panalangin ito na may dalang pananabik para sa bukas. Hayaan mong ang puso mo ay magpasalamat kahit wala ka pang hawak, dahil alam mong darating. Hayaan mong ang kaluluwa mo ay magdiwang kahit hindi pa tapos ang laban, dahil alam mong panalo ka na. At bago ka umalis, gawin mong huling dasal ngayon, salamat Diyos ko sa bagong simula, sa bagong biyaya, at sa panibagong pananampalatayang hindi na mawawala. At habang pinapalitan ng Diyos ang dating pagkakakilanlan mo, habang binubura niya ang dating mga sugat at binabago niya ang takbo ng iyong kwento, ipikit mong muli ang iyong mga mata at sabihin mo sa huling pagkakataon ngayong gabi, ako ay anak ng Diyos, at mula ngayon, hindi na ako mamumuhay sa kakulangan,
kundi sa kasaganang galing sa langit. At habang bumababa ang musika, habang nanahimik na ang mundo, ang huling bulong ng langit sa puso mo ay ito. Maghanda ka dahil sa susunod mong pagmulat, ibang buhay na ang naghihintay sa iyo.